Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is October 23, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Quirino Memorial Medical Center sa may Rizal Street, Marilag Project 4, Quezon City. At dalhin po natin yan sa may The Grove Tower sa may The Grove by Rockwell sa may E. Rodriguez Jr. Ogong Pasig po yan. Kaysa magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila disclaimer, lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay tawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo nga ay papunta doon, ay manatiling nakapli lang yan at makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ito po ba ay matagal na natin pinag-aaralan? Ano na po sir yung alam natin so far? Ano kasi yan, Eric, magkapatid dyan Eric and Edvic Yap. Meron na kami nakuha sa hospital ng pera, ng daamlat, papunta kay Edvic Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmitter ng pera galing sa Diskaya. Yung nakita namin. So ito po yung inukoy nyo dati? Yan, Ito yung one, magkano sir, if you remember? 70 million. 70 million yan. The other one was not yet a congressman, but a congressman now. The other one is Salvador Plato. Congressman from Bulacan. Yung kasama sa remittance ng Diskaya, na natat ng ating money laundering council. Ito ba yung bank-to-bank transfer? Yeah, it's a bank transfer. Sir, ano po yung pinatutunayan noon? Na they were enmeshed in the, kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sir, may time period tayo kung around 1 year? Yung nakita ko noon, 2020 at 2019, yung SBQ from Diskaya. Ay, SBQ po ang nagpadala sa mga Diskaya o Diskaya po? Diskaya nagpadala ng pera. On both? On both. Yes. Ganun din. Si Diskaya rin nagpadala. So I have the figures already, sorry. So for the Davao Occidental case, 96.5 million pesos. Para sa La Union, dalawang phases ng project worth 89.7 million each. Total of 179.5 million. Nandito na tayo. 179.5 million. Pero split into two contracts worth 89.737 million each. Yes. Parang lahat incumbent. Parang lahat ay currently nandun. So, nag-file na kami ngayon ng kasong to at magsisimula na rin kami ng dismissal proceedings against them. Kagaya nung ginawa natin. Ano yan, Kagaya sa din namin ang investigation based on Republic Act 6713 para we may also file civil forfeiture cases. Kumusta po yung in-build up natin? Are we planning po ba na mag-file po sa ombudsman? Yung mga alam po natin yung ebidensya doon sa mga ginagawa sa case. We won't file, they will be filing. They're assisting each other here. Relationship. Yeah. Dito na tayo. Sabi niyo po kahapon, tayo po yung mag-defend na ano ating mga but today, aaralin niyo po ba? Ano po ba yung balak po natin? Lahat po ba ng hearings ay live stream o pili lang po muna? We issued a statement this afternoon, please refer to that. Yes, authorized. Sir, for soundbite purposes, TV reporter po natin. Well, we have to adopt rules
po. Rest assured that it should be Sir done Iggy, ano po? sometime. Sir, pag sinabi po natin na hihingin natin ng presente na kapag hindi po sila pumayag, hindi na tayo mag-election. We are studying that. Sorry to push the question, pero regarding po dun sa live streaming, ito po ba yung kapapalitan po ng Facebook page, ng ICI, or government Facebook lang po ba? Paano nyo para mas malaman po yung po paano? That's technical, no? I don't know what is the medium, but we'll be nice. If I may just add on the question earlier about yung filing, no? I think, alam niyo naman, the PWH is here to support the ICI. No? We are the ones providing the documents, all the information, especially on ghost projects or... Sit po. Grab po, nag-pick up lang po dyan. Ngayon, ang napagkasunduan po namin is pagka Thank you po. yung mga proyekto ito, halimbawa yung La Union, yung Davao at iba pang mga proyekto na makikita natin to be either coast or substandard, ang DPWH po will be filing the verified complaint para po mas mapabilis yung proseso. No? Para mas mapabilis at we will do away na nga sa ating ombudsman with the fact-finding Para wala tayong validation. Yes, Para wala tayong assumption of regularity na database. So yun po, this is meant to speed up the filing of cases para, ano naman, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo natin na kailangan mabilis na talagang mapanagot yung mga dapat managot. And this will also speed up the efforts to get the money back, no, na-initiate na rin po ng ating ICI, Justice Andy, at ng ating ombudsman. So, ano na to, paraan para bumilis ang proseso, no, para mas kumbaga, less one step. Well, 60 days should be a long time, sir. Kasi counter affidavit lang kailangan dyan. Counter affidavit lang. Kung hindi namin dadagdagan ng ebidensya yan, kung wala kami dadagdag, diretso na yan. Gusto na kami. Depende nga, titignan namin ang family case sa kanyang ibang allegation. Nasa jurisdiction ng RT. Masandingan tayo. Madami po. Sunod-sunod na po ito. Ayun nyo naman, 421 ghost projects. yun ang suspected natin, 400 plus. Ayun po, nakikipagtulungan na po tayo sa ICI kay former General Azurin at sa kanyang team. At ano po, tuloy-tuloy po ang ating pag-build up ng mga kaso. So, siguro sa mga, makikita nyo na sunod-sunod na po itong pagpapayos ng mga kaso. Depende po lahat sa ebidensyang makakagat natin. Depende lahat sa ebidensya. Ito kasi werewolf, baka dito namin pag-aralan. Kasi pag nakita namin yung connection with the persons of interest, Eric or Edric yan, baka dito yung pagsasandigan ba yan. Depende sa makita namin na connection. Yes. Ano yan eh? One of them is restitution. Kung voluntary, yung isa naman dyan asset preservation. Para hindi mawala yung pera. Okay? Thank you. Pag-aaralan ko. Firstly, what's the more decent thing to do? We want to be decent here. Do that. They tried to reach out to my brother who sent me a text message containing the supposed reversal done by Ombudsman Martinez. But we only did it now, after all the talk. All of us thinking that these orders still have to be enforced.
suddenly they come up with this. I think that is something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na sa opisina ito. Mapupunta ako na sa ito for the budget of the Ombudsman. Aparo. Okay, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Salamat. Oo, kaya lang, the Ombudsman, Atin nga pong natunghayan ang katatapos lang na press conference ni Ombudsman Boying Revilla kasama ang kalihim ng DPWH, si Secretary Vince Dizon at si ICI Chairperson retired Associate Justice Andres Reyes Jr. At kanina nga isa doon sa mga nangyari dyan sa press conference ay naghain ng malversation and graft charges. Ito nga si Secretary Vince Dizon na kaugnay doon sa dalawang close at substandard na project, partikular dyan sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos. At dyan sa La Union, yung dalawang phases, isang 89.7 million pesos na kapag pa ay nasa 179.5 million pesos. Kasamaan, kabilang nga doon sa mga kinasuhan ay 22 opisyal na nag-DPWH at kasama na nga dyan ang Silver Wolf Corporation at ito nga kumpanya ng mag-asawang Diskaya. At siyang sa, ano to, yung sa Davao Oriental ay, ano nito, no? Opisyal ng DPWH. Pati na rin yung mag-asawang Diskaya, tama? Meron ding 12, meron ding 12 na mga opisyal ng DPWH. At may tinitignan sila, interest ito very interesting dahil nga may tinitignan din silang mga beneficial owner na sila Congressman Eric Yap ng Benguet, si Congressman Salvador Plato. Itong si Congressman Yap, isa din doon sa mga binigyang tingin kanina, ay siya yung naging appropriation chairman ng Kamara noong 2019 hanggang noong 2022. Hindi pa malinaw kung actually sisilipin pa, sinabi rin ni Ombudsman Remulla na sisilipin din pa ng AMLAC itong mga sinasabing beneficial owner na ang sabi pa nga niya kanina ay pinabago, hindi makikita agad-agad yung connection nitong mga binanggit na pangalan na mga kongresista. At pinaliwanag din kanina ni Ombudsman Remulla na diretso na ito sa preliminary investigation at hindi na magtatagal pa doon sa fact-finding o yung investigasyon o yung pagkakalap pa ng ebidensya dahil sabi nga niya ay na-vet na ito, no, na-check na to ng mga opisyal ng pamahalaan at ang susunod na magiging hakbang dito ay yung paghahain na ng kanilang mga affidavits, yung mga napangalanan nga dyan sa kaso. Ang sinabi rin ni Secretary Dizon ay hindi titigil dito, no, dahil marami pang mga ihahain na mga kaso sa mga darating na araw at pwedeng mas mataas pa na opisyal yung mga susunod na mga kasuhan. Kasi parang if I'm not mistaken, parang mga salary grade 26 lang yung mababa. Kaya alamin nila, no, yung salary grade ng mga posibleng makasuhan. At nilinaw din ni DPWH Secretary of Dizon yung filing ng verified complaint na sinabi mo kanina ay para mapabilis na talaga yung proseso. Kasi diba yun naman yung inihintay ng ating ng taong bayan. Siguro ang Pangulo rin na siya na rin ang mga nag-utos ng investigasyon na ito na pabilisin ng proseso, mag-speed up ang filing ng cases. At ito na nga yung unang hakbang doon. Pero ito, Sandro, kasama na rin naman natin sa studio si Bicol Saro Representative, Party List Representative Kong Terry Ridon. Ay, huli na rin natin ang kanyang reaksyon. Terry. Magandang hapon. Gusto mo yung ano natin? Dire-diretso na. Magandang hapon. Well, the report of favor. Ay, bakit po favor na ano? Mali. Mag-vote ako. Ito yung isa. Well, very important yung mga binanggit kanina, no? Kasi I think most important revelation yung kay
Congressman Eric Yap doon sa Silver Bulls. No? Kasi parang yan yung unang pagkakabanggit ni Congressman Eric Yap at kung si beneficial owner. So I think we would like to get more information about it. No? Nabanggit din kanina si Congressman Plato. So I think we would like to get more information about it. No, pero I think very important din pag-usapan natin yung binabanggit ni Ombudsman Remulla kanina na hindi na daw siya magpapadala ng sulat sa okay. Senado. Kay ano to? So, patungkol po kay Senator Joel Villanueva kasi he was confirming na totoong na-dismiss na po yung administrative case noong pong 2019. Pero I think dun sa press con kanina, sabi niya pag-aaralan pa niya eh. Ibig sabihin, I think ang pagkakabanggit niya parang hindi pa naman talaga tapos yung boxing. Kapag ganun Dito ba, sa bagay na ito. paano na yun? Halimbawa lang no, dinismiss itong kaso na to. So, pwede pang balikan. Well, I think meron mga facts na kailangan ma-establish. Doon sa 2016, 2018, 2019. Kasi in 2016, yung po yung November 2016, inisyu po niya Ombudsman na Conchita Carpio Morales, yung pong dismissal order against Senator Joel. December, binify ng Senate sila, wala kayong jurisdiction. Oh, okay. Diba? Tapos, nagpalitan yung mga ombudsman ng 2018. Tapos, na-dismiss po yung kaso ni Senator Joel noong 2019. Pero very critical yung question. At dito ko break sa programa ito. Kailan denial ni Senator Joel yung pong motion for reconsideration? O, teka lang. Yan ang i-break ni Yakong Terry Lilot. Mamaya yan. Sa pagbabalik ng ATM. Anong take mo? Magbabalik sila Maat Makapagal at Sandro Ochoa sa ATM. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol sa East Renda. DZMM Radyo Patrol sa East Renda. Nagbabalita ng lingkod saan man sa mundo. Sa pamilya ipinagutos ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mas pinaigting na operasyon laban sa mga iligal at walang permit na pagawaan ng paputok. Bunsod yan ang pagsabog sa isang pabrika sa Barangay Partida, Norozagaray, Bulacan kahapon kung saan dalawa ang nasawi kabilang ang isang minor de edad. Ayon sa PNP, ang pabrika ay walang kaukulang permit at posibleng matagal ng iligal na nag-o-operate. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Kinukumpirma rin kung may kapabayaan o paglabas sa safety protocols ang naganap. Ang crackdown ay bahagi ng direktiba ng pamahalaan para siguruhin ang kaligtasan ng publiko at wakasan ng mga operasyon na naglalagay sa panganib sa buhay at ari-arian. Sa ibang balita, Diocese of Legazpi kinondena ang brutal na pagpaslang sa local broadcaster na si Noel Belen Samar sa Albay. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, First Season. Teresa Maring kinondena ni Legazpi Bishop Joel Baydon ang brutal na pagpaslang sa local broadcaster na si Noel Belen Samar sa Kinubatan Albay na binaril ng hindi pa nakikilalang suspect noong Martes. Sinabi ni Bishop Baylon na walang saysay ang pagkitil ng buhay at ang karahasan at dapat anyang magkaisang lahat sa pagtatanggol sa kabanalan ng buhay, katotohanan at kapayapaan na nakaugat sa katarungan at pagmamahalan. Nagpaabot naman ang pakikiramay ng obispo sa pamilya at mga mahal sa buhay ang naulila ni Samar. Nauna ng piniyak ng Presidential Task Force on Media Security. Natututukan nila ang kaso para makamit ang hustisya para sa pamilya ni Samar. At yan ang balitang kumpirmado ng sigurado. Ito ang Radyo Patrol, First Season DZMM. Maraming salamat, First Season. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM, Facebook at YouTube channel. Ako po si Prisha Limpo. DZMM, balita
a.m. TZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex. Fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at impormasyon lang maniwala at magtiwala. Follow ang official page ng DSWD at DSWD Serves sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang impormasyon. Tandaan, at DSWD Serves sa Facebook o i-scan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa TZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman nila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman? Pwedeng ikwento yan dahil ako to, si John Abby. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at paubayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sila Sandro Ochoa at Maan Papatagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Tuto ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Vibe-checking tayo every Sunday afternoon. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Lumitig live, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. With due respect. Starring Steve Pinas, Attorney Chino De Leon, Professor Steve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard A. Darian. With due respect. Umabanat, umapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing linggo, 1:30 ng hapon, dito lamang sa Solid sa DZMM. DZMM, numero 1 sa aksyon. Basta AM, DZMM. Maat Makapagan at Sandro Ochoa sa ATM. ATM, anong take mo? Ito pa rin ang ATM. Anong take ko ay magandang hapon po uli sa lahat, ano? Hindi tayo nakapag-good mo sa afternoon. Oo nga, kasi nga, binigyan muna natin ng espasyo. Eto na ginawang tulong balitaan. Oo, ng ombudsman, no? Ayan, eto ay kasama natin pa rin sa studio, si Bicol Star of Party Representative Pong Terry Ridon. From Terry. Ayun na nga, pinag-usapan natin yung nabanggit na, ang sabi ni Ombudsman Remulla kanina, this was a surprise, secret decision Ay, kasi. pero teka, Kong Terry, mag-backgrounder muna tayo, pinagmula nito, kasi, di ba, naunang hihiling sana, no, ang ombudsman ng sa Senado, no, na ipatupad yung dismissal order, apparently, noong 2016, kay Senator Joel Villanueva. Tama. Tapos, anong nangyari? Okay, balikan muna natin yung pinaka-recent na gusto sanang gawin ni Ombudsman Remulla. Yes, oo. I-implement na sana ngayon, ngayong Dismissal Ombudsman order. Dismissal order. Oo. Pero I think, na-find out niya na 2019, na-dismiss yung po administrative case laban kay Senator Joel. No?
Siyempre, ang batayan po Ang ombudsman noon, IT. no, 2019, si Ombudsman Martinez. oo. Pero in 2016, Ombudsman ay si Carpio. Ombudsman Conchita Carpio Carpio Morales. Morales. Pero ang pinagmulan po niya talaga, meron kaso Senator Joel over PIDAC, nag-decision yung PIDAC, no? Oo, Siya siya po ay ay kongresista, si back party list. si back party list. Oo. But again, yung binabanggit ko bago nag-gap, I think yung pinaka-important question talaga dito sa buong tama ba o mali yung dismissal nito pong bagay po na ito ay kailan nag-file si Senator Joel na kanya pong motion for reconsideration Oo. noon po 2016. Kasi malinaw po yung rules ng ombudsman for motion for reconsideration. Kailangan pong ma-file yung motion for reconsideration 10 days from receipt of the decision. Sa loob ng 10 So, araw. ibig sabihin, kung November 2016, release po ni Ombudsman Morales yung pong decision niya. So, more or less, dapat nakapag-file ka within November and December. No more than December 20. Okay. So, yun Nagawa yung, man. so, yun yung very important question. Okay. Dalawang tao lang po yung pwedeng sumagot. Si Ombudsman Morales, Senator Joel, at syempre pala, si Ombudsman Martinez. Kasi, kumbaga, pagka nag-file si Senator Joel beyond December 20, paso na. Parang hindi ka dapat nag-file ng MR. Oo. So, ibig sabihin, kung hindi ka nag-file ng MR, dapat hindi dinismiss ni Ombudsman Martinez yun noong 2019. Meron ba tayong dokumento nag-file siya ng MO? Hindi, kailangan natin mahanap yun. Oh. Diba? So, kaya binabagin natin, 3 tao lang po ang makakalap yun. Ombudsman Carpio Morales, Ombudsman Martinez, Senator Joel Villanueva. Kasi very precisely, yung pong rule ng Ombudsman, ang MR, motion for reconsideration, no more than 10 days from the receipt of the decision. So, ibig sabihin, dapat nag-file noong November 2016, December 20. At kung hindi, at hindi pumasok doon ng 10 days, o di improper ho yung MR na file. Kasi ibig sabihin, talagang immediately executory, final and executory na po yung dismissal versus Senator Joel. Ibig sabihin, hindi dapat ginawa ni Ombudsman Martinez noong 2019 yung pong dismissal ng kaso. Pero doon, para naman doon sa mga nagtatanong, Kong Terry, yung kaso, nagpugat nung siya ay kongresista. Pero bakit siya dinidismiss bilang isang senador? Well, kasi yun nga yung sinasabi nga nila na dapat ipatok. Kumbaga, debate yan sa legal. In fact, maraming magsasabi dyan na pwede ba talaga? Meron ba jurisdiction sa mga senador at kongresista? Yung pong ombudsman. Pero ang totoo, ang practical effect yan sana kung may perpetual disqualification, yung pagtakbo niya supposedly noong I think 2022. Hindi ba? Kung hindi na dismiss, perpetually barred siya, baka dapat hindi siya nakatakbo ng 2022. So may domino effect pala na posibleng maapektuhan yung kasalukuyan niyang termino bilang senador. So yun mga, I think, very precise lang yung factual question. Na kapag kailan nag-file si Senator Joel na kanyang motion for reconciliation sa Ombudsman? November 2016 ba yan? December 2016 ba yan? Or beyond 2016? Ayun, at kung hindi na, dapat kung walang epekto, hindi na dismiss yung kaso. Tama. Kasi actually, ang question ko nga, kung na-file yung November at December 26, mahaba pa yung panahon na Ombudsman Conchita Carpio Morales 2018 pa siya nag-retire. So, gusto ko malaman, lumapag ba sa lamesa niya yun within 2017 and 2018? At bakit na sa ibang ombudsman na dismiss? Yun na nga. So, kumbaga, those are very factual questions na yung tatlo pong mga personalidad po ang pwede po. Ayan ang aabangan natin sa mga darating na araw kung ano ang magiging tugon ng mga nabanggit na personalidad. Oo. Ay, samantala, eto, balikan muna natin, no? Si Mario Ocampo ng PRTV News Manila. Tanungin natin yung latest dyan sa isinagawang press ko ng Office of the Ombudsman. Okay, Mario Ocampo ng PRTV News. Oo, anong latest? Mari? Senate Secretary Vince Dizon at ICI Chairperson Justice Andres Reyes sa opisina ng Ombudsman para maghain nga ng reklamo laban sa 21 individual na konektado sa mga maanomalyang proyekto sa La Union at Davao Occidental. Inirereklamo ng ahensya para sa malversation ng funds sa La Union ang Silver Wolf Construction na may proyektong fully paid nga raw pero
required ng bisitahin ng DPWH. Titignan din ng Ombudsman si Benguet Representative Eric Yap para sa posibleng conflict of interest. Matapos umanong ideklarang nag-divest ito bilang beneficial owner ng Silver Roof. Ngunit may suspense ang Ombudsman at DPWH na may kaugnay pa rin kay Yap sa korporasyon. Naharap naman din sa kaso malversation of funds through falsification of public documents ang siyam na personalidad na kaugnay sa Ghost Project sa Davao Occidental. Kabilang na ang Timothy Construction na natagpo ang contractor ng nasabing Ghost Project doon. Samantala naman, tinawag na surprise secret Ombudsman Remulla ang pagbasura ni former Ombudsman Samuel Matres noong 2019 ng dismissal order ni Senator Joel Villanueva na inihain noong 2016. Sa kanyang panayam nga kanina, inamin ni Remulla na wala silang kaalaman sa nangyaring dismissal na ito, kabilang na nga ang Senado. Ani Remulla, magsasagawa siya ng investigasyon sa Ombudsman kung may nangyaring sabuatan sa loob ng commission body ukol dito. Matatandaan nga na isinapubliko kanina ni Villanueva ang mga dokumento na nagpapatunay na walang siyang pending case sa Ombudsman. Ito ang kanyang naging tukol nga sa plano ni Remulla na padalhan ng hiham si Senate President Tito Soto upang sumugon sa 2016 dismissal order laban kay Villanueva. At yan muna ang latest, John Romaan, ako si Mario Ocampo ng PRTV para sa DCMF. Maraming salamat kayo, Mario Ocampo ng PRTV News, Manila. At syempre ito, balikan natin na si Song Terry Leon. Yun nga, nasa Senado na yung pambansang budget, lumusot na siya sa Kamara, at may mga flash sa DPWH. Anong ina-expect pa natin in the coming days? Well, ang itsura nga ngayon, parang sideshow na lang yung budget. Kasi hanggang sa araw na ito, talaga nakatutok pa rin yung mga kababayan natin dito sa flood control scandal, no? Talaga inaantabayanan mo ng mga kababayan natin yung takbo na ICI, yung live streaming. Sana hindi mag-break yung pong live streaming kasi commitment na nila yung kahapon eh. At para malabo ata na require the consent of the resource person. Ay, ako lang. Eh, di ba yung SALE, nauna nang naglabas si House Speaker Borgi, no? Nagkanyang SALE. At bumuo na ng komite, na mag-review. Okay, may deadline ba tayo ng pag-submit ng SALE ng ating mga submit? Pero submit na lahat yun. I think as early as pagpasok po ng mga congresista at mga senador, nasubmit na yun. Pero, syempre, ang gusto natin talaga magkaroon ng action na public sa disclosure. Para talagang lahat na pwede yung ma-require or ma-request na ng SALE. Kasi mahirap yung parang pa-isa-isa ng congress. Eh, gusto natin talaga, pero para talaga matibay na patak for transparency ng SALE po ng mga Yung rules dito, no, yung pag-busisi ko sa LN, ay kailangan pang pag-usapan ng senaryo o meron na tayong regulation? May komite na mag-pipinel nito. I think mabatay naman ito dun sa general rules po ng Ombudsman. Talaga kailangan Saan po yan? network. Ito, no? Pero i-redact lang po yung mga personal details. Kung mga identifiers. Excuse po, sir. Yung mga bahay. Sir, dito na ba tayo? At iba pang mga Dito, no? number ng mga bank accounts. No? So, yun po yung mga kailangan po ma-redact. Pagka-SALE disclosure. Pero ito isa sa publiko o doon na muna sa community, yung mga SALN na ito? Ano eh, baka repository naman yung section. So, actually, as soon as ma-approve na po yung recommendation ng SALN committee, i-approve yun yung plenary pagbalik. So, I think magiging malaya na po yung mga kasama natin sa media, publiko, na mag-request. Yung pong mga listahan po ng mga SALN na mga. Ayan. Maraming salamat, Bicol Saro Party List Representative, Kong Terry Ridon. Okay, bye. Ayan, ready na rin via Zoom si former Senate President, no? Franklin Ridon. Magandang hapon, sir. Nakapagad po at Sandro Ochona. Good afternoon, well, magandang hapon po. Na-monitor niyo po ba itong katatapos lang na press con po sa Ombudsman? Hindi po. Oo nga. In short, meron ng mga updates, no?
ng pagsasampa ng mga kakasuhan, yung mga verified complaints dito nga sa mga sangkot sa mga maanumalyang ng flood control project, Senator. So, kumbaga, may update na. Ito yung iniintay natin. Ano masasabi niyo po? Kasi ito na yung sabi nga sagot doon sa hinihiling ng taong bayan na magkaroon na ng kumbaga, kahinatnan. Itong ating iniimbestigahan sa flood control project, ano to, parang anomaly. Senator. Ako po yan, ako'y sumusuporta dun sa mabilis na aksyon ng ating ombudsman. Alam niyo po, ang nangyayari ngayon ay nawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema ng hustisya. Bakit po? Mabagal, matagal, at ang tingin ng ating taong bayan, may dalawang klase ng hustisya. Doon po sa may Drop po. mayroon po at mayaman at hustisya para sa mga may Tower E, 1507. 1507. Kaya, obligasyon po at tungkulin ng ombudsman na tumulong ito, ipakita na kahit sino kayo, ombudsman ka man, senador, mayaman ka man o mahirap, pare-pareho din sa ating lahat sa ilalim ng batas. Kaya tama po yan. Kasi sinampahan niya ng kaso agad, sinampahan ng kaso agad, yung mga may ebidensya ng katiwalian, dahil importante po na may balik natin ang tiwala ng taong bayan sa ating sistema ng hustisya. Iba naman tayo, Senator Rodrigo, dahil naalala ko, ay yung senador pa rin nung Thank you po. God bless po. Thank you. Pangulo ng Senado, kung hindi ko nararamdaman ay si Senator Coco Pimentel. Hindi ko na po malala kung anong nangyari. Ngunit sa batas po, sa batas natin, Ombudsman Act, yung Republic Act 6770, wala pong jurisdiction ang Ombudsman doon sa members of Congress. Maliwanag po yan. Yan po ay sang-ayon sa Republic Act 6770 at sang-ayon din sa ating saligang batas na nagsasabi na hindi na ang miyembro ng Kongreso ay mananagot lamang sa Kongreso, hindi sa ibang opisina, dahil lalo po ng taong bayan ang mga kawani ng Kongreso at ang mga taong bayan lamang ang may kapangyarihang na madisiplina sila. Kaya yan po ay yan ang batas. At kung hindi po malaala kung ano nangyari, 2016 po yan, almost 10 years ago, ang bagong baliktad po ako sa Senado noon, kaya ang Pangulo ng Senado sabi mo, si Congressman, I think, si Senator Abincan. At yun nga, naalala ko rin doon, nagko-cover ako. Ay, ayan. So, idudugtong na lang po natin. So, kasi sayang naman yung balita. So, yan. Idudugtong natin ito. Hindi na. Huwag na. Gawa na po. Maraming salamat po. God bless, pal po.